Magandang umaga po sa bawat isa. And once again, thank you so much sa napakagandang special number na ating narinig. At alam mo, minsan kapag nag-uusap sa atin ng Panginoon ay may kaparaanan talaga yung awit. No? At alam natin na yung awit, mga awit ay yan ay kinatas, yan ay kinuha o hinango mula sa salita ng Panginoon. Ngayong araw na ito, this will be a very unique series that we're going to have. At iniisip ko, nakalimutan kong tumawag kay Elder at sabi ko ay may babanggitin ako about itong series na ito sapagkat habang ito ay aking pinag-iisipan, napakabigat pala nito. No? Ito ay napakasagrado, kaya siguro kung ano man ang magiging direksyon natin sa bagay na ito ay please understand na ang inyong mga leaders, no? Lalo na sa pagdating sa spiritual oversight, Elder and myself, we are very particular in this. Kaya we'll see, no? At nabanggit namin na ito ay pagsasaluhan ng ating mga leaders and young leaders. But then, at the end of the day, as I was considering this, ito po ay very delicate na maaring siguro ay mag-adjust tayo ng konti. No? Now, MCBC Covenant. Yan ang ginawa kong title. Kanina, habang kami ay parito, may tanong sa akin si Hannah. Ang sabi niya ay, covenant ba or covenants? Yan. At kanina ang sabi ko ay doon sa ating nakalagay dyan MCBC Covenant. Okay, so ito po ang tama. But then kapag tinutukoy natin yung 9 points, okay, yung 9 points, pwede rin naman na 9 covenants or what, pero as a whole bilang kabuuan, yan po ay tinatawag na MCBC Covenant. Now, sa Tagalog, medyo iyan ay tipan o kasunduan. So pag sinabi nating Old Testament, lumang tipan, Old Testament, kaya pag sinabing covenant, yan ay may connection sa tinatawag na Testament. Now, in the Jewish life, importante ang tinatawag na covenant. Ang tunog niyan ay berith, okay? Berith. Kaya alam niyo ba, ang covenant ng Old Testament ay ipinakita bilang mga Hudyo, no? Sa pamamagitan ng circumcision. At ang tawag doon ay Berit Milah. So ibig sabihin, kung ikaw ay Hudyo, very particular ang sign ng isang covenant o ang tinatawag na marka ng isang covenant kung ikaw ay Hudyo at yan ay tinatawag na circumcision. But of course, alam naman natin na ang revelation ng Panginoon from the Old Testament, from the people of God, Israel, hanggang sa dinala ng Panginoon ang mga bagay na ito sa iglesia, sa church ngayon, ay nakita natin ang ilang mga pagbabago. No? Now, iniisip ko, bakit nagkaroon ng kasunduan ang Panginoon sa kanyang mga tao in the Old Testament? I just got a book, ang pamagat ay Why the Bible Began. And it is very interesting. Bakit ang salita ng Diyos ay nag-umpisa? No? Siguro yung how, medyo mas maintindihan pa natin. Pero kung yung salitang, bakit ang Biblia ay nag-umpisa? Alam niyo pala, ito ay napakaganda, no? At ito ay in preparation din. Nakita ko yung connection na sa darating na conference this coming Tuesday, I will begin the plenary session sa Ackville Conference itong darating na Tuesday sa CBS. At ang aking topic ay the primacy of scriptures in church health. O kaya the primacy of the Bible sa kalusugan ng iglesia. So, habang iniisip ko ito, napakagandang sariwain natin, no? Alam nyo, bigla na lamang, of course, we believe that God is a self-revealing God. Ang Diyos ay nagpapahayag ng sarili. Ito ang pinagkaiba ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng mga karatig puok, no?
ng tinatawag na Ancient Near East. Kumbaga kung saan ang konteksto ng Biblia ay naroon, talagang ibang-iba. Why? Sapagkat ang Diyos ay nagpapahayag. God is a self-revealing God. Yung iba hindi. Yung iba, ang dating ay, ang mga tao noon, yung ibang mga gods and goddesses ay nakakatakot. Talaga namang napaka-kapresyoso or kapresyosa. Ang ibig sabihin nun ay yung bang hindi mo alam kung ano ang kanilang iisipin, hindi mo alam kung anong kanilang gagawin. But thanks be to God, sapagkat ang ating Diyos ay Kanyang ipinahayag ang kanyang salita, ang kanyang kalooban sa atin upang malaman natin kung papaano tayo mamuhay at sumunod. Hindi ba napakadakila ng ating Diyos? Hindi tayo nangangapa sa dilim na parang, hindi tayo yung parang nakapiring tayo tapos step, di ba? Yung piko, di ba? Step, yes or no. Kasi hindi natin alam eh. Ngunit ang Diyos ng Biblia ay nagpapahayag, God is a self-revealing God, and therefore, naintindihan natin. So we have this understanding, no? In Exodus 17, hindi natin babanggitin sapagkat medyo mahaba, no? Pero just to give you a summary, Exodus 17, makita po natin dyan, okay, this is the story. Ito ang kwento. Kung gusto natin ng, summary, okay? Exodus 17 is the story of how God has rescued. Paano ang Diyos, kung paano niya ni-rescue, kung paano niya niligtas, okay? And then kung paano niya binuo ang tinatawag na people of God. So Exodus chapter 17, I want you to remember that. Wala tayong time para explore yan sapagkat sobrang haba. Exodus 17, remember, it tells the story of how God has rescued. Paano ni-rescue ng Panginoon at paano siya bumuo ng tinatawag na kanyang tao. No? That's the story. Pag nagtanong, what's the story of God's people? Yeah, makita natin. And then in Exodus chapter 24, makita natin doon, that chapter is inviting. Ini-invite niya itong mga taong kanyang binuo, itong kanyang mga lupo ng taong binuo, into a covenant relationship. Kanyang ni-rescue, kanyang binuo, at itong kanyang binuo ay inimbitahan niya, okay, na magkaroon ng kasunduan, covenant relationship with Yahweh or with God. So just to make that as a simple understanding from the Old Testament, talagang napakaliwanag, ang Diyos ay nag-rescue, ang Diyos ay bumuo, at ang kanyang binuo ay kanyang iniimbitahan na sila ay mamuhay sa isang kasunduan, sa isang relasyon. At ang relasyon na ito ay may kasunduan, okay, sa ating Panginoon. So, meron na siguro tayong very good synopsis or summary ng tinatawag na the people of God, no? Bakit nagkaroon ng people of God? Yung pala, okay, nais ng Diyos na ang kanyang mga niligtas, ang kanyang mga binuo, ay imbitahan niya na mamuhay sa isang kasunduan. And of course, tayong mga anak ng Diyos, walang ibang kasunduan na meron na ibinigay sa atin ng Panginoon kundi ang kanyang mga salita, no? So, tingnan natin itong kaisipan na ito na ang MCBC Covenant, ang Mount Holy Christian Bible Church na covenant, siyam yan, no? Naalala niyo ba kung ano yung number 1? Okay? Sabihin ko, no? Number 1 ay, okay, kahit hindi na muna nating tingnan, kasi i-challenge natin ang bawat isa na sana ay ma-memorize talaga natin ito. Sino ang tatanggap ng challenge na i-memorize natin ito? Okay. Sabi na iba, Pastor, wag, gano'n, no? Okay lang yon, no worries, no? Para dun sa mga kaya pa, okay, challenge, no?
Pero alam niyo, ang pag-memorize ay nakakatulong sa ating, sa ating pagtanda, o kaya sa ating, ibig sabihin, natitrain yung ating kaisipan, So, pero subukan natin. Parang ganito, yung number 1, ganito. Madali lang. Memorize ko to kanina, ngayon nakalimutan ko na. So, ito. Ako ay susunod. Sabay-sabay tayo. Ako ay susunod. Ayan. Sabay-sabay. Ako ay susunod. Ready? Start. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Ayan, napakasimple. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Alam niyo, habang iniisip ko ito, tatandaan natin na maaaring itong covenant na ito ay hindi lamang tayo ang meron, pero ito ay special sapagkat ito po ay talagang translate natin, Ito ay nilagay natin sa Tagalog para nang sa ganun ay lahat tayo ay talagang makaunawa. Now, meron lamang akong gustong bigyan ng pansin, bago tayo pumunta doon sa dalawang text. Kanina nabasa na natin, pero meron pang isa. Nais kong tingnan, wala pa man tayo doon sa point, so not yet, Marvs, relax ka lang muna dyan. So, yung una ay, ang kasunduan na ito, ang covenant na ito, ang kasunduan na ito, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tatandaan natin. Kasi baka merong magtanong, yung bang covenant ninyo, asa ng Biblia? Paano na lang ang Biblia? Ang sagot natin ay, ang kasunduan, ang MCBC covenant ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-alala. Kasi baka sabihin natin, nasa Bible ba yan? Ang covenant ba natin ay nasa Bible? Ang sabi natin ay, unang-una, ang kasunduan ng MCBC covenant ay nasa ilalim ng Biblia. So, ibig sabihin, ang Biblia ang nauna, nasa ilalim nito ang tinatawag na kasunduan. Tatandaan natin, yan ay napakasimple. Pangalawa, ang kasunduan ay hinango. Just to, again, clarify, yan ay hinango mula sa Biblia. Parang kumbaga, halimbawa, meron akong panyo, Ang panyo ko ay basa. So, yan ay ipiniga. Yan ay piniga, kinatas, galing sa salita ng Panginoon. And I can tell you, mga kapatid, yan ay totoo. Kaya nga iniisip ko na doon sa mga punto, doon sa mga 9 points na yon, nag-uusap kami minsan ng Deacon Manny na parang, Pastor, parang meron pang pwedeng idagdag. At sabi ko sa kanya, may point yun. Ang naisip ng Deacon Manny ganito, kasi nakita ng Deacon Manny at na-realize ko na may puntos din, Pwede naman nating dagdagan or pwede naman nating sabihin i-modify. Yung nais ng Deacon Manny at nakita ko rin ay, halimbawa, ikaw ay miyembro ng MCBC at ikaw ay nagtatrabaho. For example, ang Brother Josh. For example, ang kapatid na Rose Ann. Sila ay nasa ibang bansa. So, ibig sabihin, ilalagay natin doon, bilang isang mananampalataya, parang ano lang to, yung right word siguro baka sa sunod na lang. Kung ikaw ay mananampalataya, sikapin mo. Ibig sabihin, responsibilidad mo na maghanap ng isang iglesia, katulad na kung saan ang ating paninindigan, sabi dyan, like precious faith, pumunta ka, maghanap ka sa isang iglesia na kung saan, kumbaga halos parehas ng ating paninindigan. Kasi hindi rin po pwede na ikaw ay may trabaho sa ibang lugar, hindi man siguro sa ibang bansa, kundi kunyari malayo ka, ay kinakailangan ikaw ay makasumpong ng isang iglesia na nagtuturo na ang kanilang primary authority, ang kanilang authority ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Now, dumating ito sa point na kinausap ako ng meron tayong halimbawa, for example, ang Kuya Jeff, ang Sister Emma, ang Ate Emma ay
dahil sa sila ay lumipat na, okay? Dahil sila ay lumipat na, so nabanggit sa akin ng Kuya Jeff na pastor, ganito ang sitwasyon, and I'm sure binanggit niya rin kay Elder, na dahil kami ay taga Laguna na, sobrang layo talaga, no? Talagang bubuno ka siguro ng ilang mga oras, and that's understandable. So ang sabi ko, akong nagbigay, at may time noon na parang kinakailangan ng confirmation sa naroon ang pastor, naroon ang leader. So ang sabi ko, Kuya Jeff, yes, we understand. So I just said, we understand sapagkat kailangan talaga ng isang community church, kailangan talaga ng isang church na malapit na kung saan ikaw ay lalago, ikaw ay mananatili sa iyong pananampalataya. So there was that good communication. And even the pastor who is actually in Spain, okay, ay nasa Spain, kinontak ako, at ang sinabi ganoon, pastor, ang mga dison ay ganito ganyan. And so I said, yes po. So I was able to give my recommendation at sinabi ko, yes po, sila ay from MCBC, and because of yung transition sa buhay, yan. So napakagandang idagdag yun. Ibig sabihin, kung nasaan ka man naroroon, or hindi naman, not necessarily ikay nasa ibang bansa, kunyari, nasa probinsya. Nagstay ka doon for a while. So kinakailangan ikaw, sikapin mo, responsibilidad mo, na ikaw ay makapaghanap ng isang iglesia na kinakailangan para sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Hindi ba? Okay, no? So we'll see. Pero dito makita natin, ang kasunduan ay nasa ilalim ng Biblia. Ang kasunduan ay hinango mula sa Biblia. Ang kasunduan ay nasa konteksto, ito ay nasa, sabihin natin, ito ay nasa, I was thinking, gusto kong Tagalogin na maigi, no? Nasa, para bang, di ba kapag may pond, no? Kapag may pond, kapag ikaw ay nagbato, kapag meron kang tinapon, so nagkakaroon siya, anong tawag doon? Yung parang ripple effect. Ayan. So ang kasunduan ay parang ripple effect na kung saan ay dahil, okay, nariyan ang isang bagay, ang salita ng Diyos, nagkakaroon siya ng ripple effect, at yan ay dahil saan? Dahil sa authority ng salita ng Panginoon. So I'm just trying to at least make it very practical. So ito po ang text, no? Tingnan natin, Brother Marvs. Kanina nabasa natin ang Acts 2:42 and 47, pero gusto kong makita natin muli. Nabasa kanina ni Gab ang mga talatang ito, okay? Ang sabi dyan, they devoted themselves, pero kung titingnan po ninyo, meron pang mga nauna. So, in understanding a particular text, kinakailangan natin ng konteksto. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse, if I may begin on 40, no? Okay lang muna dyan. So, sabi ng verse 40, with many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation, those who accepted his message. Okay? So, makita po natin dito na here we find that Peter was actually addressing the crowd. At itong kanyang address, itong kanyang talk, ang sabi dyan, those who accepted his message were baptized, na bautismuhan, and about 3,000 were added to their number that day. Ang dami, no? This is such a miraculous work of God. Ang sabi daw nila, sa isang sermon noon, 3,000 ang converted. Ngayon, 3,000 sermons, isa lang ang converted. Well, it's just an illustration, pero ang point ay, of course, alam po natin kung gaano ka-powerful ang salita ng Panginoon. Even today, hindi dapat tayo mag-alala sapagkat the Lord, God, His Word, and the power of His Word, okay, is the one converting, talagang binabago ang tao. And then, ang sabi ng verse 43, tuloy lang natin. So, teka, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ayan.
That's the very word, didaskalia. Ibig sabihin, teaching, talagang solid teaching, and to fellowship, koinonia, and then to the breaking of bread. Ito yung tinatawag na communion. Ito yung tinatawag na Eucharisteo. Ibig sabihin, they always give thanks and break bread. And then prayer, panalangin. So, andyan ang teaching, fellowship, communion, and prayer. Itong apat na ito, kung ating mapapansin, ito ay apat na katangian o kaya nilalaman ng isang tunay na iglesia. Tanong, meron ba tayong teaching sa church? Answer? Yes, meron. Meron ba tayong fellowship? Yes. Meron ba tayong breaking of bread? Yes. Meron ba tayong prayer? Yes. So itong apat na ito ay magmula noon sa early church ay talagang pinagtibay at ito ay naging katangian ng isang tunay na iglesia na kung saan umiikot ang kanilang buhay at maaring ito ay naging kasunduan ng early church nung mga panahong yun. No? So ang sabi ng verse 43, tuloy natin, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Dapat nating tandaan na itong mga apostles na ito, sila ay merong tinatawag na they were miracle working apostles. Ibinigay ng Diyos na ang purpose nitong signs and wonders na ito para hindi mag-deceive ng tao, para hindi para bang sensationalize ang isang bagay. Ngayon, ibang klase ang wonders and signs and wonders, di ba? Para bang ang pinapakita ay yung bang kababalaghan, na parang ang daming mga tanong. Yung mga signs and wonders doon, totoo na yun ay ginawa ng mga apostles sapagkat ang purpose basically ay para i-authenticate o kaya para pagtibayin na ang mensahe ng mga apostles ay nanggaling sa Diyos. Tatandaan natin, may nagtanong, kung may magtanong, ano ang purpose ng mga miracles? Anong purpose ng mga signs and wonders? Answer, to authenticate. Ano ibig sabihin ng authenticate? Para ipagtibay na ang mensahe ay galing sa Panginoon. Ngayon, hindi na natin kailangan ng signs and wonders sapagkat ang salita ng Diyos ay kanyang ipinagtibay na sa pamamagitan ng kompletong kapahayagan na. Okay? So napakaganda ng Christian church history na dapat po nating i-treasure. So, and then ang sabi ng verse 44, tingnan natin, all the believers were together. Tingnan nyo, no? Together and had everything in common. Makikita mo daw sa kanila ang tinatawag na yung solidarity. Okay? Mamaya meron ako i-share na isang term na palagay ko ang ilan sa atin ay familiar, pero it's interesting. So, merong tinatawag na solidaridad. Merong tinatawag na solidarity. Ibig sabihin, importante na tayo ay magkakasama sa buhay na ito because tayo ay merong bagong identity. Ang identity ng MCBC ay mga bagong anak ng Diyos. Tayo ay mga citizens of heaven. Meron tayong citizenship dito sa lupang ito, pero ang mahalaga, okay, of course, hindi natin gustong kumbaga tanggalin. Tayo ay citizens ng heaven, ng mundong ito, so that we should live as Christians, so that bilang citizens ng mundong ito ay maibahagi natin sa kanila sa mundong ito kung ano ang ibig sabihin ng isang binago ng Diyos as we are called the citizens of heaven. Okay? So, yeah. And then 45. This is interesting. This is not about communism. Kasi may nagsabi, ang sabi gano'n, alam mo ba, ang doctrine ng communism ni Karl Marx ay nanggaling sa Acts. Kasi ang sabi ng verse 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need.
Now, again, of course, yun ay, kumbaga, ini-impose mo ang communism dito sa konteksto na ito. Ang point dito ay, hindi ito basta't sila ay nag-sold ng property. Hindi ito puwersa sa kanila, katulad ng tinutulan ng communism. Hindi ito parang tinitingnan nila that the only way, ang tanging daan para sa kaligtasan ay gawin natin itong tinatawag na horizontal dimension. Itong horizontal dimension ng ating buhay. No, nakalimutan natin. Na ang sinasabi dito muna ay merong vertical dimension ang ating buhay. Tayo ay may tamang relasyon sa Panginoon at umiikot ang ating buhay doon sa teaching, okay? Doon sa fellowship, doon sa breaking of bread communion, at doon sa panalangin. So merong create na ang Panginoon ng bagong lifestyle. Ito ay outflow na lamang. So they sold their property. Totoo yun. And possessions to give to anyone who had need. Ibang klase rin, no? Of course, itong bagay na ito, dahil sa ang sinasabi natin, do we have to interpret this passage na dapat natin gawin ito? Of course, may context yan. In our time today, importante ang tinatawag na yung ating concern for the unbelievers and care for the world. Nandyan yan, no? Pero hindi literally that we will do that, no? Because it was basically under the Pentecostal movement of the Lord. Now today, we can even go beyond. No? So hindi rin natin matatawaran ang Panginoon. And then in verse 46, ang sabi dyan, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Tingnan nyo, hindi ba't parang ganito tayo, no? So every aspect ng ating buhay, nagpapatuloy tayo. Kung ikaw man ay may trabaho na sasabihin mo na wala itong kinalaman sa buhay ko bilang Kristiyano, mali, nagkakamali tayo. Ito ay naging lifestyle nila. Ito ay naging kultura na kung saan sila ay may bagong identity nung panahon na yon. And then verse 47, ang sabi doon, praising God, kadugtong, and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ayan. Very important. Now, yung isang verse sa Hebrews ay napaka-importante. Yan, tingnan natin yan. In Hebrews chapter 13, ayan, chapter 13, tama ba? Hebrews chapter 13, verse 7. Is it 17, Mars? Verse 7. Ha? Teka lang, ha? Verse 7 muna tayo, Marvs, and then verse 17. Maganda yan, no? Verse 7. Tingnan niyo po. Ayan. Look at verse 7. Pero yung nailagay ng kapatid ng Marvs ay maganda rin. Ang sabi ng verse 7 ay, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Huh? Ayan, napakaganda. Mga kapatid, actually, literally, ang ibig sabihin ng remember your leaders there, may mga nauna na. May mga kinuhanan ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng text na yan ay yung kanilang mga naituro. Kaya pala, ang number 1 sa ating covenant ay, ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Why? If you go back kanina doon sa katangian ng iglesia, ano yung 4 na nilalaman? Naroon ang teaching. Ano pa? Naroon ang fellowship. Naroon ang communion, break of bread. Naroon ang... Mga kapatid, tingnan nyo. Hanggang tayo ay mamatay,
umiikot ang ating buhay sa apat na bagay na ito na kung saan pinangungunahan tayo ng ating mga leaders. No? And you will remember this. Naalala ko yung mga young ones na narito ngayon. No? Halimbawa sila Genesis. No? Siguro darating ang time, Genesis, maalala mo na parang ito pala ang kahalagahan na ginagawa ng aming mga leaders noon sa church. Very important. Okay? Siguro ang pinakabata yun, baka si Lance, no? Lance, are you there? Lance? Okay? Magpapasor ka ba, Lance? Ha? Aba, opo. Sabi niya, opo, no? Na mga kapatid, hindi lamang natin alam kung anong plano ng Panginoon sa buhay ng batang yan. But, maalala niya na once upon a time, umaattend ako ng church, may VBS akong inaattenan. Itong buhay na meron ako, halimbawa lang, well, we pray that Lance will move on and continue at talagang sumunod sa Panginoon. Darating ang time na yan ay pagtitibayin ng patutuo ng mga batang ito at sasabihin nila na talagang tayo ay mga tao, tayo ay people of God. So ang sabi dyan, remember your leaders who spoke the word of God to you. Alalahanin natin, no? And so, as I move on, meron akong tatlong bagay, okay, na dapat nating tandaan as we tackle this number one. So, first, kaya pala kailangan natin ng covenant ay number one, dahil sa ating pagkakaisa. Sino na sa atin nakarinig ng Ubuntu? Anyone? Ay, Pastor, ano yan? Ilocano ba yan? Or, no. Ubuntu is actually an African word. Tingnan nyo ang ibig sa, I like that. You can Google that at maaring may video yan at nagpapaliwanag. Ang ibig sabihin ng Ubuntu, of course, from the context of the African culture ay ganito. Humanity, okay? Humanity for others. Or, parang ganito, I am because we are. Ubuntu. I am because we are. Paano natin Tagalogin yun? Ako, I am, dahil tayo. Ako, dahil tayo. Aba, 3 words. Pwede na ba yun? Pwede na ba sa Tagalog yun? I am because we are. Tagalogin natin. Ako, dahil tayo. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong pagkakaisa natin na napaka-importante sapagkat by way of our living in unity, okay? In unity o pagkakaisa, ang bawat isa ay identified sa pangkalahatan. Kaya pala ang covenant ay nagpapaalala sa atin that MCBC is unified. Merong pagkakaisa. Merong iisa. Sabi ng Ephesians, no? Okay, tingnan natin, bagamat wala dyan sa aking notes, pero tingnan natin ang Ephesians chapter 4. Do you remember that? Ephesians chapter 4, ito ay tinalakay natin nung sa ating serye. Tingnan niyo po ang sinabi sa verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sabi dyan, there is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Napaka-penetrating nitong ating oneness and unity. Alam nyo ba, malalaman ng unbelievers, malalaman ng mga di mananampalataya, na tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Imagine nyo ngayon, niloob ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama, pero dahil kay Kristo, tingnan nyo, meron ba tayo mga problemang hindi pwedeng lampasan? Di ba?
Kung hindi tayo magkakasama at hindi tayo mananampalataya, siguro by nature sabihin natin, ay problema yan. Kasi meron akong gusto. This is what I want. Yung isa naman, ganito ganito ako Kaya alam nyo, kahit mga mananampalataya, I was actually dealing with a particular situation, problem, no? Habang tinitingnan ko, may sinasabi, Christian na, may sinasabi, hindi kasi ganito ako Naku, mali. Bakit mo ginigiit na ikaw ay ganyan? Hindi ba't ikaw ay binago na ng Diyos? Hindi ba't ikaw ay follower na ni Jesus and therefore, meron ng bagong identity. Yung identity na yan ay binabalot ang bawat isa sa tinatawag na humility. Kaya tingnan nyo, meron pa tayong problema na hindi pwedeng lampasan? Humility. Of course, nandun din dapat ang tinatawag na paghihingi ng patawad sa Diyos. Tingnan nyo, paano nangyayari yan? Sa pamamagitan ng relasyon ng tao kay Kristo. Paano natin na ipagtitibay itong iglesyang ito, itong Mount Holy Christian Bible Church na kung saan for whom Christ died? Paano natin ito na ipagtitibay? Because meron tayong pagkakaisa na ang pagkakaisang yan ay talagang matibay. Why? Because we're called to be God's people. Kaya mga kapatid, kung sigurong may mga bagay, ito i-anticipate na natin. Siguro, abangan na natin. Ito, warning. Mga kapatid, magkakaroon talaga tayo ng interpersonal conflicts. Magkakaroon talaga tayo ng problema. Kung sakaling magkaroon man, mga kapatid, kaya nga ito ang ating covenant. Ang ating covenant ay nagbibigay sa atin ng isang challenge na dapat tayo ay magkaisa. May specific talaga doon, no? Yung doon sa mga susunod. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay, dapat ang ating pagkakaisa ay maging patunay that before the watching world, tayo ay mga anak ng Diyos. Alam mo, medyo matindi po ito. Kaya tayong mga members ng Mount Holy Christian Bible Church, wala tayong option talaga. Ang covenant na ito ay kinatas mula sa Biblia and therefore, ang ating unity ay dapat mangibabaw, hindi ang tinatawag na disunity. Yung disunity, alam niyo, lahat halos na mga problema sa sangkatauhan ay dahil sa pride, dahil ayaw magpaturo, dahil ang gusto niya, ang nais niya, ayaw magkaroon ng pakikisa. Kaya di ba doon sa James, kapag tayong iglesia, sinabi natin na what particular sin? Na ang pag-disrespect sa magulang ay kasalanan, we should all agree. Kapag sinabi natin na ang isang tao ay naglalay, we should all agree that lying is sin. Ano mang mga kasalanan? So, we come to that conclusion at sinasabi natin, tayo ay kaisa sa bagay na yan. Ang kahalagahan ng ating covenant ay upang ipakita ang pagkakaisa at ang essence nitong African term na yan ay napakaganda at i-apply natin sa ating Christian context. I am because we are. I am because we are. So ibig sabihin, ito yung no man is an island. Hindi tayo pwedeng tayo lang. Di ba minsan? Minsan iniisip natin, tingnan nyo kung gaano tayo ka-forgetful, kung gaano tayo madaling makalimot. Nakalimutan mo na yung isang decision na gagawin mo ay maaaring maka-offend sa ibang mga kapatid. So nung ginawa mo yun, ang bilis mong ginawa, o ang bilis mong, lalo na sa social media, ang bilis mong pinost, hindi mo man lang pinag-isipan na meron palang mga Christians na pwedeng ma-offend. Mga kapatid, you're not living, for others. Tayo ay namumuhay sa ating sarili. Kaya tingnan nyo, alam niyo, mas maigi pa nga yung iba. Sabi nila, wala akong
wala akong presence sa social media. Hindi naman natin sinasabi na kasalanan kapag ikaw ay merong social media presence. No. Yan ay part ng ating buhay na dapat nating i-navigate, na pwede nating gawin na ang social media will be for the glory of God. Kaso ang problema ngayon ay ang social media, ang isang platform na talagang sobrang tindi ng tinatawag na deception. Fake news and everything. Pwede mong ipagpanggap kung ano ka talaga, pero in reality, you are not. Yan ngayon ang ating struggle. Kaya wag na wag tayong mag-rely sa social media. Ang dapat nating gawin ay we need to be together. Mag-agree tayo bilang sa iglesia, at ito ang dapat nating isulong. Ano yan? Pagkakaisa saan? Sa mga bagay na kung saan nais ng Diyos. Meron akong pinost, no? Pero ine-echo ko yung panalangin. Yung panalangin ni Bob Pierce, founder ng World Vision. Ang sabi niya, Lord, break my heart with the things that break your heart. Gamitin natin ang social media para sa isang gawain na kung saan nakakapagbigay ng matibay nating relasyon sa Panginoon. Huwag tayong maglalagay ng mga alanganin ng mga posts. Huwag tayo maglalagay na malalagay ang alanganin ng church, sapagkat I am because we are. Yung iyong kaisipan can be identified as what? MCBC to. Hindi ba't nakakalungkot? Hindi ba't nakakalungkot? Ano kaya, no? Mayroong magpupulis sa atin, siguro kukunin yung ating phone. Ganito lang. Can I see your phone? Naku, pagka siguro binuksan yung phone natin at makikita yung algorithms doon at makita, ay, ito pala yung mga lugar na iyong pinapasyalan. Hindi mo maikukubli. Hindi natin maikukubli. Kaya mga kapatid, why? Why place yourself sa isang sitwasyon na alanganin? You are actually favoring a particular person na kung saan that person is unbeliever. That person is not a Christian. Hindi siya mananampalataya. And so whenever you feel like liking that person, parang ipinapakita mo na ikaw ay merong connection, na ang connection mo sa kanya, you are all in agreement sa lahat ng kanyang sinasabi. Mga kapatid, that is sad. Napakalungkot po nito. Ito pala ang ibig sabihin ng covenant natin. Elder and I, we're very gentle. We are very gentle and we are very congenial. Pero mga kapatid, pag may mga bagay na kung saan Elder and myself will go to you and encourage you, please do your part. Kaya pag sinabi ko, kapatid, ito, medyo alanganin ka dito, paniwalaan mo ang iyong leader. Yan ang sinasabi na number 1. Ang sabi doon, ako ay susunod. Ako ay susunod at magpapasakop sa pumuno. Kailanman, walang intensyon ang ating leaders na ikaw ay mapariwara. Walang intensyon ang ating leaders para ikaw ay mailagay sa alanganin. No. Karamihan ng ating problema ay yung hindi ka nagpapasakop unang-una sa Panginoon at sa ating mga namumuno. I am because we are. Napakaganda. Chinachant nga ito ng mga Africans, pero ang iba sa kanila hindi mananampalataya. Pero mga kapatid, ito po ang kaisipan ng isang Kristiyano. No man is an island. Walang namamatay para sa sarili lamang. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam nyo, tinuturuan tayo ng Panginoon maging careful. Careful. Tactful. Responsible. Diba? Well, this is a mind you, and ang church po natin hindi legalistic. Tatandaan po natin yan. Anong ating motto? One of our mottos? Enjoy life, but
avoid sin. Enjoy natin ang buhay. Pero iwasan mong kasalanan. Now, Pastor, paano ko malaman kasalanan? Ayan. You have to what? Ang sabi ng James, we need to confess that one particular sin is sin. Dapat tayo mag-agree. Ano sa tingin mo, kapatid? No. Kaya ito, alam niyo, minsan ang ating mga leaders, no? Minsan may marinig tayo ang ating leader na grabe ang kanyang concern. Yung mga katagang, ilang taon na tayo eh. Ilang taon na tayo. By the way, malapit na po palang ating anniversary. September. Pero alam niyo, habang tumatagal, laan ng Diyos ang kanyang biyaya. And He wants us, I want you to live. Enjoy life, but avoid sin. Yan ang napakagandang kaisipan, di ba? So hindi tayo legalistic. Hindi tayo mga tao na kung saan ay makikitid ang isip. No, ang MCBC ay hindi makitid ang isip. And that's why we want to learn more. Nag-aaral tayo. Alam mo, may mga times na sabi ko, Elder, I think hindi pa ready ang church dito sa katuruan na ito. Sabi ni Elder, oo nga. In other words, I sympathize with Elder. Ibig sabihin, naintindihan ko. And so as leaders, we are in one mind kung ano ang makakapagbigay ng pagkakaisa sa ating iglesia gagawin ng inyong mga leaders. Pangalawa, second point. Upang magkaroon ng pananagutan. Upang magkaroon ng pananagutan. Sinong mananagot? Kanino mananagot? Sinong mananagot? Lahat tayo ay mananagot. Lahat. Ako, si Elder, lahat tayo ay mananagot. Kanino unang-una? Sa Diyos, mananagot tayo sa Panginoon. Romans 14:12 or Romans 12:14, maaaring magkabaliktad yun. So then every one of us will give an account to himself before God. Magbibigay tayo ng sulit sa Panginoon. We will stand before Him. So, pananagutan. Una, pagkakaisa. Ngayon, pananagutan. Sagot mo ba ako? Sagot ba kita? Minsan, sagot kita. May mas malalim na kahulugan yun. No? JM, sagot kita. Ano ibig sabihin? No, hindi lang yung sagot kita dahil sagot kita sa milk tea. Okay, milk tea tayo mamaya, di ba? Pero hindi, sagot kita meaning ano? May pananagutan tayo sa bawat isa. Kaya mga kapatid, napaka-importante. Ang pananagutan na ito ay ang tawag natin dito ay accountability, and therefore, yung ating mga groupings, Lord willing, tingnan nyo, no? Parang ang hirap umusad kasi alam niyo kung bakit? Kasi tinawag na nga natin accountability, tinawag na natin pananagutan. Kasi alam niyo kung bakit? Pastor, nahiya ako baka sabihin, nakikialam ako. Ayoko naman makialam. Hindi ka naman makikialam. Oo, tayo ay hinga. Anong prayer request mo? Meron ba dito kapag hininga yung prayer request, para nakikialam na yung ating kapatid? Huwag mo isipin. Okay? Mananagot tayo. Kunyari, nakita mo isang kapatid. Alanganin, talaga. Anong gagawin mo? I-apply natin ang Matthew 18. Go to that person, Brother Jason, mali ito. Ang sabi ng Brother Jason, salamat po. Salamat, Brad. Salamat, sister. Salamat sa reminder. Doon pa lang, tapos na. Pero kung hindi umamin ng kapatid na Jason, halimbawa, punta ako, Brother JM, puntahan natin si Brother Jason kasi parang hindi siya nagpaturo sa akin eh. So tayong dalawa, ipapakita natin sa Bible na mali ito, naku, ayaw pa rin. Yun ang mechanics ay, we will bring that to the church and the church will say, mali. Now, hindi ibig sabihin na lahat tayo, kundi the quorum, the church, the body of Christ, more than 1, 2, 3. Siguro mga 10. This is representing the church. Kapatid Jason, hindi talaga hindi pa rin nagpaturo. And that is what we call excommunication. Kaya lang, tingnan nyo, careful kami ni elders sapagkat yung word na excommunication, mabigat, no? Parang nasa isip natin yung yung last part ng kay Keanu, yung John Wick, excommunicado. Parang iba ang dating eh.
Ay, naku, parang hindi lamang gano'n, kundi may salot. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang excommunication ay pagpapakita na yung taong nagkakasala ay hindi nagpapaturo. Ang point ng excommunication ay para sa kanya kabutihan at restoration. Eh kung hindi magpaturo, mga kapatid, decision niya eh. Hindi siya magpapaturo. Kaya ito mga kapatid, we need to be on guard. Kaya dahil dito, ang ganda ng naisip namin ni Elder, why not daanan natin ang covenant na ito? So mga kapatid, with all humility and with all love, maaring si Elder, maaring ako, lalapit sa inyo, maaring Deacon, lalapit sa inyo para, kapatid, mali ito, magpaturo tayo, sumunod tayo, magpasakop tayo. And the number 3 and the last, paglago. Kailangan natin ng covenant. Ang sabi, ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Dahil hindi lamang para sa pagkakaisa, hindi lamang para sa pananagutan natin sa Panginoon at sa bawat isa, sa leaders at sa bawat isa, upang maging gabay sa ating paglago. Now, tingnan nyo. Ito life experience. Kung sino man ang nagpapaturo at humihingi ng gabay, tingnan nyo. Ito kahit papaano, maayos, may kapayapaan ang buhay. Hindi ko sinasabing wala. Kahit papaano, may struggles, yes. May problema, yes. Pero kapag ka ikaw ay nagpapasakop, ang attitude mo ay ikaw ay submissive, tingnan nyo, ikaw ay nagkakaroon ng parang, kahit mahirap ang buhay, alam nyo, yan ang aking naobserbahan. Kapag ka hindi nagpapasakop ang isang Kristiyano, ang isang kapatid, ang isang bata, ang isang anak, ang isang magulang sa Panginoon, una-una sa lahat, tingnan nyo, may nagnanag dito sa konsyensya, sa puso na, may mali. Alam mo, sa totoo, mahirap po mag-deal ng isang problema, lalo na kung ang i-deal mo ay colleague. It is difficult. Kapwa manggagawa, mabigat. Oo, mabigat. Kaya I try my best then na mag-relax at saka mag-unwind. Pero alam niyo, napakahirap. No? Nakwento ko nga ito kay Elder, napakahirap. Pero alam niyo, sinong gustong magbago pa, taas ang kamay? Ay, wala. Siyempre, alam ko naman yun. Medyo, di ba? O, eto, at least natawa na tayo, no? Sino ang gustong magbago? Taas ang kamay. Ayan. Ganun naman, usually sa pangalawa yun, no? Pero alam niyo, mga kapatid, bilang pastor, si elder, bilang ating elder at mga deacons, we stand corrected kung kami po ay may mga pagkukulang. But rest assured, kahit may struggles, kahit merong mga pagkukulang, ano man yan, maaring personal, maaring hindi alam ni Elder ang aking pinagdaraanan, maaring hindi ko alam ang pinagdaraanan ni Elder, Deacon Alan, Deacon Manny, but one thing is sure, gusto kong magbago. Gusto kong sumunod sa aking Elder. Gusto kong sumunod sa aking deacons. Why? Because I need them. At dapat, minsan pa, sariwain natin. Kailangan natin ng covenant ay lalo na ang pagsunod, lalo na ang ating kasunduan sa pagkakaisa, pananagutan, at para sa ating paglago. Sa ating Filipino culture, ito po ay importante. Dito natin pinapakita, kanino ka loyal? Kanino ka nagtatrust? Pag sinabing loyalty sa ating konteksto, syempre, kaninong loyalty mo? Ayan. Mga kapatid, no worries. Walang problema. But, at the end of the day, nawa ang ating loyalty ay ibigay natin sa Panginoon unang-una. At ibigay natin sa ating mga leaders sapagkat sila ang nilagay ng Panginoon sa ating iglesia. Oo. Sundin natin sila kasi hindi na magtatagal. Mawawala rin kami. Pero alam nyo, napakatamis isipin
na minsan pa, ikaw at ako ay nagpakita ng pagkakaisa, pananagot at paglago. At kung ano magiging future ng MCBC, mga kapatid, naisip niyo ba 10 years from now? Kung ano magiging MCBC? Ito laman ng isip ng Deacon Al. Kaya alam niyo, pagka nagpatawag yan, punta tayo agad. Pagka nagpatawag si Deacon Al sa kanilang bahay, punta tayo agad. Parang katulad din sa school. Kasi gumawa ako ng aking program, pag may pinapatawag ako sa office, nagbibigay ako ng libro. I want to encourage my students and our students. Nako, di nalaman, yung mga pupunta talaga namang, syempre, naturuan, ibig sabihin, nabigyan ng sermon, na-rebuke, ganito, nagpaturo, may dalang libro pagkatapos. Ang sabi ng iba, Pastor, kailan mo naman ako ipapatawag sa office? Oo. Sabi ko, huwag mo ring hangarin. Kasi baka mamaya, no? So mga kapatid, minsan pa, I am because we are. Ang tinuturo ng covenant ay pagkakaisa, pananagutan, at paglago. Pagpalain nawa ito. Let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, napakabuti mo sa MCBC. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa sa amin na sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, hindi ka nagsasawa na kami po ay patawarin, na kami po ay bigyan ng pagkakataon, ng chance, na bigyan kami, Panginoon, ng panibagong simulain sa aming buhay. Lord, salamat. Hindi namin nakalain ito, Panginoon. And Lord, the more na ipinapakita mo ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, ang iyong katapatan, Lord, bilang totoong mga anak mo, kami naapektuhan. Minsan, Lord, natutunaw kami. Minsan, hindi po namin, bagamat hindi ka namin nakikita, Lord, minsan, nariyan po ang hiyang-hiya kami sa iyo sapagkat ganun na lamang ang iyong pagmamahal sa amin. Lord, hindi namin kayang lutasin ang lahat ng mga struggles ng mga kapatid. Pero Panginoon, salamat sapagkat nariyan ang inyong mga salita. At ang inyong mga salita ay nagbigay po sa amin ng kasunduan upang sa buhay na ito ay aming maging gabay bilang isang patutuo, bilang isang iglesia sa dakong ito. Lord, kailangan po namin ng humility. Kailangan po namin ng pagpapakumbaba. Nawa, O Diyos, maghari po ito sa aming mga buhay, araw-araw, sa bawat sandali. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.